So yun mga kuha, no, bago matapos ang araw ay mangunguha muna kami ng ulam namin. So mamumukot kami ng isda dito sa Balabac, no. So tingnan natin yung ambot natin at yung paano sila kumuha ng isda, no. Hira din kasi ako mamukot eh, pero iba kasi daw yung pamumukot na dito. So pagka ano, bababa ng bukot 2 oras, tapos yun, kukunin na naman. Tingnan natin mamaya. So yung bangka dito walang katig mga kuha, oh. Ayun, pero hindi siya natataob, hindi tumataob. Pero yung lugar kasi dito mga kuha, hindi masyado maalon. Yung doon ang maalon, yung sa malapit na sa Malaysia, no? Pero dito hindi maalon. Tahimik ang dagat dito, malawak na bakura. Ano, sagwan silang sagwan para naman yung isa ay area ng area. So dito ito sa bakura. Tingnan natin kung paano sila manguha ng isda. So ito mga kuha, no, ginagawa nila to para pang ulam lang, no. So itong bakura na to, binabantayan nila to para walang parang dinamita o magloko-loko dito sa bakura nila. Kasi oo nga naman, mauubos yung mga isda, no, pagka ganun. So tingnan natin yung pag-aryan niya. So yun nga mga kakuha, no, nasapunan muna kami, tapos inukay na namin yung target namin na area. Dito yung sign na Tamay. So dumating kami dito ng hapon, tapos pagkagabi nag-start na kami 3. So matatapos kami nito alas 10, pahinga, tapos bukas na ulit. So bukas medyo malalim-lalim na yan, so baka maabot na rin namin yung gusto namin abutin. Update ko lang kayo mamaya mga pag medyo malalim na. So update tayo mga kuha, no. So eto, patulog na kami. Dito na kami natulog sa gilid ng ilog, no? So nagtrapa lang kami, higaan. Ay makasama ko na masyado. So ang nilagay na namin dito yung tapal, hinigaan namin kasi wala namang ulan, may buwan naman. So 3 kami, yan yung kasama ko. Ayun, tulog na rin, natutulog na rin. So good night na muna ngayon. Bukas tayo magkita-kita dahil pagod kami sa paglakad, tapos nakukay pa. Good night. So ito yung sunrise dito, no, mga kakuha, no. Yan yung parang pulang bilog na yan. Yan, no. Yan ang sunrise, no. Sunrise siya dito. Tapos magandang sunrise dito mga kakuha, kasi kitang kita mo yung araw. Tapos pag sunset, kitang kita mo rin yung araw mga kakuha, paglubog at pagsikat, no. So dito sa dagat, dito sa Balabac, kitang-kita mo talaga yung ano, yung mga nangyayari, no. Pero sa nangyayari dito sa kanila ay hindi sila nakikita ng gobyerno. Pero hopefully pa rin na mapansin sila ng gobyerno, lalo na yung mga Bulbog tribe, no. Kasi sila talaga yung nauna dito eh. Tapos hindi pa daw pinapansin, o yung basta parang nag-apply kasi sila eh, hindi pinapansin yung lahi nila. So update tayo mga ano, yun ang
binibira namin. Ayun. So medyo maganda kasi may sign talaga. Oh, may sign talaga siya. So tingnan natin kung anong mayroon dyan. Kita niyo yun? So mayroon pa yan dito. Titingnan. Ito. Kita ko sa'yo. Ayan. So titingnan natin ang ano. Ito yung may gap siya yan. May gap. May gap. Tapos dito parang sinemento ito. Malinis sinemento. Pero yan, may mga gap yan. Gap po. Mga gap. Hindi yan na semento. Tapos dito nilak. Ito nilak ko. Ito. Ito mo yan. Nilak ko. Ayan, nilak. Dito matigas kasi ito. Ito dito. Itong sinemento. Hindi magalaw. Para itong shell na ano, nakakulob. Ayan. Pero doon ayun yung sign. Kita nyo kung saan yung sign? Nakita nyo ba? O, diba? So dyan kami nagkukay kasi dyan nakakuha yung kasama namin, tapos sinampol niya, kala niya peke. So update ko kayo ulit mamaya hapon. So ayun ako no, pagkatapos namin magbangka dun sa mga bakawan, maglakad, tapos dito naman kami sa bundok ngayon. So ang target namin dito yung kamay. Nakakuha na sila dito ng sample, pero hindi nila alam na yun pala ay treasure na. So ngayon binalikan natin. So 4 na taon nakalipas yun makakuha. So anong nangyari, may taga rito na may nakakuha siya, no? Sample. Kaya sabi ko punta namin, on the spot punta namin. Yan, may mga gamit na kami. Yan, pagkain, sayang na rin kami. Yes, tutong kasama ko at yung si Fidel lang. Pero si Fidel hindi siya pwedeng makita sa video kasi parang secret weapon namin siya dito eh. So isipin mo nyo mga kung ano, galing akong Davao, naglakbay ng papuntang Zamboanga, tapos Dipulog, Dumaguete, Bacolod, Iloilo, tapos pa Puerto papuntang Palawan, no? Isla ng Palawan, Balabac Island. Tapos dito sa Balabac Island, doon kami namirmihan sa gitna ng dagat. Tapos ngayon nandito na naman ako sa bundok ng Palawan, dito sa dulo ng Palawan, Balabac Island. Sa experience ko mga kuha, halos maputol yung hininga ko kanina kasi nabaguhan na naman tayo. Kasi pag sa dagat ka, hindi ka nakakilos mabuti, langoy-langoy ka lang dun, tapos punta sa mga isla, tapos biglang lakad ng napakahaba. Actually sa kanila hindi mahaba yun, pero sa akin dahil matanda na rin tayo eh, hindi na rin tayo bata. Ang edad ko is 45 na. So sacrifice tayo, pinunta natin yung area. Tapos dito na kami matutulog. 3 lang kami sa kawalan ng bundok na to, no? So hindi naman iniisip na may mangyayari sa amin na hindi maganda dahil safety naman daw dito at hindi katulad nung nabuntahan ko, no? Good morning mga kuwa, no? So ayun nga, no,
putulin ko muna kayo dun sa videos kasi emergency kasi may nangyari kaya bumaba ako ng Puerto Palawan. So dito ako ngayon sa Puerto Palawan. Sa ngayon nandito ako sa kaibigan ko kay G. Mayroon kami titingnan. So ang emergency na nangyari kasi mga kuha, tumawag yung boss ko at pinapapunta niya ako dito sa Palawan sa may sa Quezon, no? Meron daw akong titingnan dun. So si G naman papunta rin naman ng Quezon. So medyo sabay na lang kami. Pero sana yung site na yun ay hindi sa kanila kasi baka may masagkasali natin sila, no? Pero sabi ng sa assignment ay tingnan lang kung possible ba nandun. So yun ang assignment ko ngayon. So hindi ko masabi kay Boss Aris, no? Kundi siya nandun pa sila, nasa Malaysia pa siya na yun ang dahilan kasi ayoko dagdagan yung ayoko dagdagan yung mga iniisip niya. Kasi nung bago ako umalis, nawala yung pambot niya, yung isa. Buti na lang ng kinabukasan. Nasa paalis na ako, nakita na daw yung pambot. So, pero paalis na ako nun. Ang problem ay kailangan ko muna makita dito sa Quezon bago siguro ako makabalik dun. So bagay na sa Malaysia pa naman siya. So siguro pagbalik niya makakabalik na rin ako. Pero hindi ko kasi masabi kung ilang araw yung paghahanap ko. Kasi magtatanong-tanong pa ako dun. Mahirap yun. So gaging ganun yung trabaho ko. Nagtatanong-tanong dun sa mga local treasurant kung saan yung mga area na yun. Kasi mga ko babiyahe tayo pa Puerto. So sa mga taga Puerto dyan, Palawan, nandito po ako. May tinitingnan din. So baka makasingit kayo, sumingit na kayo kasi pagkakataon na nandito na ako. Ayos. So yun ang yung sign nila dito ay yung triangle na yun at yung 7 na yun. So mag-uumpisa tayo sa 7 para maintindihan talaga sa mga baguhan dyan, no? Ang kahulugan niyan ay malapit sa tubig. Kung nakikita nyo yung tatlong dot na yan, 1, 2, 3, so tubig yan. Yung isang dot na parang naging 7 siya, yun yung magtuturo. Yun na yung item.
So ang kahulugan naman ng tatlong triangle na yan ay nasa, so ibig sabihin tutungtong ka dyan at magkukumpas ka ng par north at east. So ang north ay papuntang 360. So ang east ay nasa 90 degrees. Pag dun ka tatayo. So mayroon niyang dalawang dot dito. May isang dot at may dalawang dot doon. Hindi natin makita no kasi malalim kasi itong ilog yan no. Hindi tayo makatawid. So ang kahulugan naman ng dot na yun, yung dalawang dot dito na andun nakatuktok no. Yun yung mga sign na makikita mo kung saan yung papunta ka ng north. Tapos dun sa sign na yun, dun mo naman susukatin yung dot na galing naman dito sa triangle. Kung nandun ka na sa dun sa area na yun sa norte. Pero ang 7 na to, ito, sana yung 7. Ayan, no? Ang 7 na yan ay nasa ilog, sa papalikong ilog. Yan ang kahulugan yan, sa papalikong ilog, sa tubig, malapit sa tubig. So small deposit at big deposit ang nakalagay dito. So ang pahiraman ko lang ano. So nakaharap tayo dito no, sa harap na to. Sa harap na to. So ang north nito, okay. So ayan no, ang north nito 360. So west ito, west, naka west, south, east, north. So kung tatayo ka doon, papatak siya ng 362. Pero dahil nandito tayo sa ano, sa unahan niya konti no. So siguro mag-adjust tayo. Pero 360 ang sukat niyan. Malagay natin ito no. Ang ganyan. So north 360. Ayan, 0, 0. So ibig sabihin 0, galing dito tuwid din mo yan 0, 0 no. So pa south naman, pa south is 90 ka 90 ka. Ayan nga, lagyan natin. Ayan, kung pa south ka is pa east is 90 degrees, pero pa south ka is 180. So 180. So tuwid din pala siya kung ganun. Galing dito, tuwid din dun. So papalaking ilog. So yun yung tiyatamaan ng palikong ilog. So yun pupunta natin. Pero so yun no, ito yung sinasabi nila na sinasabi ng side na 7. Itong tubig na to babangga dito sa bundok na to, tapos ang tubig ka 7. Pero yung dot ay nasa kanan. Ayan yung akasya. So dyan yung possible na reading ko. So ito yung makita natin, titingnan natin kung saan siya tuturo. So upo ka kasi para hindi mo siya mabigyan ng para magkilos siya ba. So kailangan pag ganito ay naka ano lang siya, naka stable siya ba. Kung maaari wag kang huminga, kaya mo siya. Yan o. So ito talaga yung sinuturo niya. Kasi kung tutuloy mo to, tingnan natin muna kung ano yung tinuturo niya. Ito. Tingnan natin kung bakit yung tinuturo niya. Tara.
kayo dito na. Nagsumubok. Sumubok. Sa puno ng akasya. So ito yung akasyo. Malaki, matanda na. So ano? So ito mga kuha no? Ito dito niya. Ito mga akasya. Para pala itong kampo. Tingnan mo yung mga bato makuha. Naka-recrop yan. Ayan yung akasya. So dahil malapit na tayo, i-share natin to. Kung saan talaga siya tumuturo. So, dito. Tingnan natin to. No? Tingnan natin mamaya yung ano, yung mga ano ito? Ito. Yun yung mga kuha no. So ibig sabihin mayroon na siya nakukuha ang magandang signal no. So umiikot siya. So kung nalagpasan mo ito mga kuha itong area na to, pag dinaanan mo yan babalikin siya. So ito yung akasya, laki-laki. Possible na dito lang yung naman. Nasa gitna pala nito. Nasa gitna. Ayan isa. Ito yung isa. Itong turo. Dito. Dito. Ito tapat dito. So para malaman talaga natin dito. Scan tayo. Yun na nga mga kuha no. So ito yung sinasabi ko sa inyo naka-recrop. Ayan o. Mga bato naka-recrop. Ayan o. Naka-recrop siya. Ayan. O, naka-recrop doon. Paikot dito. Ayan. Ayan. Naka-recrop yan yun. Naka-recrop. So, ito, para siyang napagkampuhan na puso. No? Puso ang forma niya. Ito. O parang flower. Parang flower ba? Dito. Ayun, naka-recrop po. Ayun. Naka-recrop yun hanggang doon. Naka-recrop. Yung ano no, may recrop makakuha ko. So, aray. Naka-recrop talaga dito. Ayun. Naka-recrop yung bato. Tapos may hagdanan dito. Ito nga. Ito nga. Oh. Naka-recrop po. Kinuha yung mga bato sa ilog. May recrop dito. Tapos dito parang taguan nila dito sa gilid. So may akasya malaking lumang luma na. So yun mga ano, nakita nyo na ang pinuntahan ko dito sa area na to no. So legit na legit kasi pinagkampuan ng hapon. Tapos may mga sign. Tapos saktong-sakto yung sign kung saan naman makita yung item, yung meaning ng sign. Sakto-sakto kung saan naman makita yung item.
So malaking akasya, may kampo dati na nakapuso, tapos nakarikrap yung mga bato. So yun mga kung ano, sa mga taga Palawinyos dyan, sa mga taga Palawan, dito sa Puerto, no? So nandito ako, kunin nyo na yung pagkakataon na nandito ako kasi pagka malayo na naman ako, matagal na naman ako makakabalik dito. So kay Sir Aris dyan, babalik din ako dyan pero kailangan ko tapusin yung utos ng boss ko. So pasensya na at babalik din ako dyan talaga, promise. Ayos.